Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa mga kapatid naming nakikinig dito sa Saudi Arabia. Lalong-lalo na sa mga kapatid natin dito sa Hail City. At magandang gabi po sa mga kapatid nating nakikinig sa Pilipinas. Dalangin ko kay Allah na ipagkaloob niya sa inyo ang mga mabubuti sa mundo at ang mga mabubuti sa kabilang buhay. At dalangin ko rin sa Kanya na ipagpalain niya sa inyo ang inyong mga buhay, ang inyong mga araw, ang inyong mga pamilya at ang inyong mga anak at ang inyong mga kayamanan. Tuloy po kayo ulit sa ating weekly madras every Friday na bilang paalaala ay tandaan natin na ang Friday ay siya ang pinakamagandang araw sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, kung ano man ang nagagawa nating kabutihan sa araw ng Friday ay napakadakila din dahil kung gaano kadakila ang time ay ganyan din kadakila ang mga accomplishment natin doon na pangkabilang buhay o pangrelihiyon. Alhamdulillah, natapos po natin ang panglimang pagsamba ng ating mga puso na yun ang takot kay Allah. Dalangin natin kay Allah na pagkatapos nating napag-aralan ang takot kay Allah ay nagkaroon ng takot o nadagdagan ang ating mga puso ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon naman po ay ang pag-aaralan natin sa abot ng itatawfiq ng Allah sa atin ay ang pang-anim na pagsamba ng ating mga puso na yun ang ar-raja. Ar-raja ay ang pangarap. Pangarap. Ano po ang pangangarapin natin? Pangarap na ipagkaloob ng Allah sa atin ang nais natin makamtan. Pangarap na ang pangangarapan lang natin ay si Allah, hindi ang mga tao at hindi kung sino man. Wala tayong pangangarapan sa gusto nating bagay na makamtan natin o di kaya makamtan ng ating pamilya, kundi ang may kapangyarihan na ipagkaloob at ibigay sa atin ang ating pangarap. Na sana maunawaan natin na walang ibang makapagbigay sa atin kundi ang Allah. Ito ay trabaho ng puso natin. Ang mangangarap ay ang puso natin. Kailangan po natin i-educate sa ating mga puso na ang pangangarapan lang niya sa gusto niya ay si Allah, nakataas-taasan at kagalang-galang. Kahit na pangarapin mo sa iba, ay never mo makamtan pag hindi pumayag ang Allah. Hindi mo makakamtan kung hindi papayag ang Allah. Kaya nararapat lang na mahanap natin kung sino ba ang pangangarapan natin sa mga bagay na gusto nating maabot. Ang mabait na tao ay ang pinangangarap niya ay ang gantimpala ng kaniyang Rabb sa kaniyang kabaitan. Ang mabait na tao ay pinangangarap niya ang gantimpala ng Allah sa kaniyang kabaitan. Ang mga makasalanan naman ay pinangangarap niya na tanggapin ang kaniyang pagbabalik loob. So yun po ang magandang pangarap. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sabi niya, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Mahanap natin yan sa Surah An-Nisa verse 104. Ibig sabihin, usapan ito sa pakikipagdigmaan ng mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya. Sinabi ng Allah na huwag kayo mag-weak. Huwag kayo magkaroon ng kahinaan.
huwag humina ang inyong mga kalooban at huwag humina ang inyong mga physicals. Fibtighail qawm sa pakikipagdigmaan sa mga kalaban o sa pagtutugis sa mga kalaban. Mahirap kaya makipagdigmaan. Lalo na sa panahon ng propeta at ang kanyang mga sahaba na ang sasakyan ay kabayo at hindi rin lahat ng mandirigma ay may kabayo. Yung walang mga kabayo ay naglalakad at ang mga sandata ay mga espada. Hindi tulad ngayon. Kaya in-encourage sila ng Allah na huwag humina ang inyong mga kalooban at ang inyong mga pangangatawan sa inyong pagtutugis sa mga kalaban. In takunu ta'lamun, kasi kung nahihirapan man kayo, fa innahum ya'lamun, ay tunay na sila ay nahihirapan din. Nahihirapan din sila kama ta'lamun, tulad ng inyong paghihirap. Hindi lang kayo ang napapagod. Hindi lang kayo ang nagugutom. Hindi lang kayo ang nahihirapan sa paglalakbay, kundi sila ay ganun din. Kaya huwag kayo panghinaan ng kalooban at huwag kayo panghinaan ng pangangatawan. Watarjuna min Allah, at pangarap nyo galing kay Allah ang bagay na malayarjo na hindi nila pangarap. Yun ang pagkakaiba nyo. Ang pagkakaiba ng mga mananampalataya at ang hindi mananampalataya ay ang mga mananampalataya ay mayroon silang pangarap. Ito ang point of view, mga kapatid, sa Islam. Mayroon silang pangarap kay Allah. Ano ang kanilang pangarap? Thawab. Thawab ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi natin na i-edukate natin sa ating mga puso na mangarap lang tayo kay Allah. Bakit? Kasi unang-una, siya lang ang pwede maggantimpala sa atin. Ang iba ay hindi niya tayo kayang gantimpalaan. Pangalawa ay ang gantimpala ng Allah ang pinakamaganda. Pinakamaganda maggantimpala ang Allah at pinakamalaki. Yung mga gantimpala o rewards ng ibang tao sa atin ay kahit nabigyan tayo ng 1 million ay mas malaki pa rin ang gantimpala ng Allah. Kaya i-edukate natin sa ating mga puso, sa ating mga sarili na piliin natin ang mas malaki at mas maganda at mas permanent. Nasaan yan galing? Kay Allah. So sa pakikipagdigma ng mga mananampalataya laban sa mga hindi mananampalataya, ay pangarap nila ang gantimpala ng Allah at ang hindi mananampalataya ay wala silang pangarap. Bakit po wala silang pangarap? Mayroon din silang pangarap pero walang kabuluhan. Kasi ang pinangangarapan nilang Diyos ay walang hawak na gantimpala. Walang hawak ang kanilang Diyos na gantimpala kasi hindi totoong Diyos. Yun ang pagkakaiba. Maaari yung mga hindi mananampalataya ay mayroon din silang pangarap. Hindi maaari na walang pangarap. Kaya lang, ang pinangangarapan nila ay hindi totoong Diyos na walang hawak na kahit ano paman. Kaya ang gusto ng Allah ay mahanap natin siya para hindi masayang ang pangarap natin. Kasi tiyak na walang hawak ang mga hindi Diyos. Ang mga hindi totoong Diyos, hindi Allah, ay wala silang hawak na kahit ano pa mang gantimpala sa atin. Unang-una, hindi nila naririnig ang busis ng umaasa sa kanila. Pangalawa, hindi sila tulad ng Allah na ang Allah ay nakikita niya ang pangarap ng puso natin. Ang mga ibang Diyos, tulad ni Jesus, tulad ng mga kung ano-anong klaseng mga Diyos, ay hindi nila nababasa ang puso ng mga umaasa sa kanila at ang mga nangangarap sa kanila. So, nasasayang lang ang kanilang pangarap na umaasa silang wala. Pagdating sa kabilang buhay, ay sasabihin ng Allah sa kanila na, sige, tawagin niyo ang mga Diyos niyo at singilin niyo kung saan ba ang gantimpala nila sa inyo nung nandoon kayo sa daigdig. So, mapapatunayan nila na talagang naligaw sila dito sa daigdig. So, yun po ang pagkakaiba ng mananampalataya at ang hindi mananampalataya. Ang mga mananampalataya
ay kahit na nahihirapan dito sa daigdig ay may pangarap na gantimpala ng Allah na pagkatapos niyang mamatay ay aaniin niya. I-enjoy niya ang magantimpala ng Allah sa anumang ginawa niyang pagsunod kay Allah. Samantala, ang mga hindi mananampalataya ay wala silang ma-harvest o makukuha na gantimpala ng anumang kanilang kabaitan dito sa daigdig. Wa kana Allahu aliman hakima, at ang kalagayan ng Allah ay lubos na maalam. Alam niya ang nangyayari dito. Alam niya kung ano ang ginagawa natin dito sa daigdig. Alam niya ang laman ng ating mga isip. Alam niya ang laman ng ating mga puso. Alam niya ang mga sinasabi natin at alam niya ang mga ginagawa natin. Hakima na lubos na wise. Wise ay alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya kung ano ang nararapat. Alam niya kung sino ang nararapat na gantimpalaan niya at sino ang nararapat na parusahan niya. So, yun po ang verse na binanggit ng Allah Suratun Nisa na naglalaman na ang mga mananampalataya ay habang ginagawa nila ang pagsunod kay Allah, kahit anong pagsunod ay may kasabay na pangarap ang kanilang mga puso, na ang pangarap na ito ay ang gantimpala ng Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. So yun po ang itatanim natin sa ating mga puso. Kahit anong trabaho na ginagawa natin, kahit anong mabuting salita na sinasabi natin, ay i-educate natin sa ating mga sarili na ang pangangarapin lang natin ay ang gantimpala ng Allah. Bakit? Kasi mas malaki ang gantimpala ng Allah. At mas maganda at mas permanent kung nanaisin niyang bigyan ka dito ng advance sa kabaitan mo, ay mangyayari yan. Kaya yung mga taong minsan ay binibigyan sila ng Allah ng advance na gantimpala, kaya nagkakaroon dito ng magandang buhay, walang problema, malusog na pangatawan. Yun ay mga advance na gantimpala ng Allah sa kanilang mabuting pangarap na may kasabay na pagsisikap. Hindi po pwede na mangarap lang na walang trabaho. Kung gusto mo ang gantimpala ng Allah ay sabayan mo ng pagsisikap. Magtrabaho ka, gawin mo ang lahat ng kaya mo sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Ang pangarap kay Allah, mga kapatid sa Islam, ay bunga ng pananampalataya o paniniwala sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung hindi mo alam na ang Allah ay lubos na mabait at lubos na maawain, lubos na mapagbigay, at ang iba pang mga pangalan ng Allah. Pangalan ng Allah ang Al-Karim, lubos na mabait, Al-Bar, Al-Bir, medyo magkaparehas lang yan. Ar-Rahman, ang pinakamaawain. Ar-Rahim, medyo magkaparehas din yan. Al-Mu'ti, ang nagbibigay. Ay kung hindi ka naniniwala na yan ang Allah na masyado mabait, kabilang sa mga kabaitan ng Allah na nilikha ka niya dito sa daigdig, na natikman mo ang lahat ng masarap dito sa daigdig, na hindi mo hiniling sa kanya. Kusang loob na ipinagkaloob niya sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa hiniling, subalit alam niya na masisihan ka doon at masasarapan ka doon, kaya kusa na binigay niya sa iyo. Kabilang yan sa mga kabaitan ng Allah. At lahat ng ini-enjoy mo ngayon, lahat ng natikman mong masarap, nakita mong masarap, maganda, narinig mong maganda, maganda ang buhay eh. Kaya walang gustong mamatay. Walang gustong mamatay. Kasi ayaw niyang iwanan ang buhay. Masarap ang buhay dito sa daigdig. So, sinong nagbigay sa'yo dyan? Diba ang lubos na mabait? Al-Karim. So, lahat ng natikman mong masarap, sino ba ang nagbigay dyan sa'yo? Diba ang Al-Karim? Ar-Rahman, Ar-Rahim.
So pagkilala mo ang Allah na ganyan siya, mabait siya, nagbibigay siya, ay hindi ka magdadalawang isip na mangarap sa Kanya. Hindi ka magdadalawang isip na pangarapin mo ang anumang gusto mong makamtan sa iyong buhay, sa iyong pamilya, at sa kinabukasan mo. Subalit ang mga mananampalataya ay ang lagi nilang pinangangarap na gumanda ay ang buhay nila sa kabilang buhay dahil nauunawaan nila na yan ang permanent. At ang buhay dito sa daigdig ay hindi permanent. Sinabi ng Allah na walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kay Allah ang mga mabubuting mga pangalan. Maraming mabubuting pangalan ang Allah na ipinag-utos niya sa atin na gamitin natin sa ating pananalangin sa Kanya. Kaya sabi ng Allah, fad'uhu biha. Manalangin kayo kay Allah sa pamamagitan ng mga pangalan na ito. Kung ang kailangan natin ay ang kabaitan ng Allah, ay sasabihin natin na Allahumma anta al-karim. O Allah, ikaw po ang lubos na mabait. Kaya bigyan mo po ako ng kabaitan mo. Fa'akrimni. Allahumma anta ar-rahim farhamni. Allahumma antal mu'ti fa'atini. O Allah, ikaw po ang nagbibigay. Kaya bigyan mo po ako. Kung ano ang hihilingin mo ay huwag mong hilingin sa iba. Kasi napapagod ka lang. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Pabayaan na ninyo, sabi ng Allah, ang iniiba nila ang mga pangalan ng Allah, ang ini-interpret nila ng iba. O di kaya hindi sila naniniwala sa mga pangalan ng Allah. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Siguradong gagantimpalaan sila ng masama sa anumang kanilang ginawa. Alam ng Allah na may mga taong hindi naniniwala sa kanyang mga pangalan. Hindi lang sa hindi naniniwala, kundi hindi nila alam, hindi nila inalam. Kaya, mga kapatid sa Islam, alamin po natin ang Allah sa kanyang mga pangalan. Dahil sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng magandang buhay. Magandang buhay, hindi ibig sabihin ng magandang buhay ay yayaman ka at magiging milyonary ka. Sasaya ang damdamin mo, sasaya ang puso mo, sasaya ang pag-iisip mo dahil nakikilala mo ang iyong Rabb sa pamagitan ng kanyang mga pangalan na yun ang natapos natin sa loob ng magdadalawang taon na kung sino ang gusto mag-review ay pwede natin balikan sa Telegram dahil ang Telegram ay kaya nating i-review ang lahat ng lecture doon. So, mahanap natin yung lahat ng explanation ng mga pangalan ng Allah sa Telegram na pinangalan ng Road to Paradise. Ang sino mang hindi maka-play sa Messenger ay pwede kayo mag-install ng Telegram at makipag-coordinate lang kayo sa akin upang isend ko sa inyo ang link.